Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Laking pasasalamat ni Mao nang sa wakas ay makabalik si Serge kasama sina Agent Blue Jay at Agent Chika D sa maliit na kubo na nakakubli sa likod ng kakahuyan sa maliit na islang iyon. Sinabi ng mga ito sa kanya na naroroon ang Eagle Squad sa Eagle's Nest sa Isla del Sol Bueno. Ang Black Eagle ay ang itim, state-of-the-art yacht ng kanilang chief na ginamit ng Eagle Squad bilang transportasyon sa dagat sa mga misyon ng grupo. Ang Eagle's Nest naman ay ang pugad ng mga Eagle Squad agents sa Isla del Sol Bueno na nasa pagitan ng Mindoro at Palawan at pag-aari ng mga bilin. Makakarating ang yate sa destinasyon sa gabing iyon. Agad na inilabas ni Agent Blue Jay ang medical bag nito pagdating nila para kunin ng chip na naka-embed sa anit ni Norvin sa loob ng halos 6 na taon. Ang chip ay nagtataglay ng technology at mapa ng isang Japanese treasure na nakatago sa isang lumang minahan kung saan makukuha ang isang klase ng alloy na magagamit sa technology na dinedevelop ni Agent Einstein, isa sa in-house agents ng Eagle Squad. Ngunit wala na palang dapat gawin sa Agent Blue Jay. Inilabas ni Norvin ang chip na nakabalot sa tissue paper at inilagay iyon sa kamay na nagulat na doktor. Alam kong hindi na ito kailangan. Jack, na nakahanap na kayo ng ibang asset na kukuha ng laman nito para sa inyo, sabi ni Norvin. Pero noong panahong tinanggal ko ito, gusto ko ring tanggalin ang anumang may kinalaman sa inyo sa buhay ko. Akala ko, matatahimik na ako nagtatago habang buhay. Pero hindi ko kaya makita na hihirapan din ang pamilya ko. Itinago ni Agent Chika din chip sa kit nito pagkatapos iyong iabot dito ng doktor. Actually, kailangan pa rin namin ng chip na ito. Mas reliable pa rin ang kinunan mo nito kaysa doon sa isa naming asset. Einstein could still get something from it. Nginisihan nito si Norvin. You look terrible, Norvin. Mas bagay sa iyo naka-black na get-up, magulo ang buhok at magaspang ang muka. Hindi ka na mukhang pirata. Asiwa silang nagkatinginan. Pero batid nilang lahat na nauna sa serbisyo pa si Norvin at hindi pa nag-aasawa si Agent Chika D. Madalas na magkasama mga ito sa field at ang loyalty ni Agent Chika D sa kanilang pinuno ay dahilan na madalas sa bangayan ng dalawa. Chika said it was to pass the time. Pero alam ni Mao na tinetest talaga ni Agent Chika D ang dating pirata at kriminal kaya pinoprovoke nito lagi si Norvin. Siguro nga, pero matagal din ang pahinga ko sa squad. Saka, hindi ako makikilala ng anak ko kung poporma pa ako. Mas bagay sa iyo yung mahabang buhok na nakatali. Mas mukha ka misteryoso. Sayang, pinagupit ni Mrs. Paano? Sirang social life mo? Ganti ni Norvin. Mrs. ko na lang ngayon ang social life ko. Natatawang sabi ni Agent Chika D. Naging pirata ka? Gulat na sambit ni Minelli na nakatayo sa pinto papasok sa sala. Halos sabay-sabay na napalingon dito ang lahat. Somebody should really tell her something. It was long overdue. Ngayong sasama ng mga ito sa Eagle Squad headquarters, Chuck na mas masyashock ito sa mga maririnig nito roon. Humarap si Norvin sa asawa. Nasa mukhang pag-aalala. Oo, magaling siyang swimmer, singit ni Chika D. That, o may nakatago kang hasang na parang shokoy pare, sabi nito sabay lingon kay Norvin. Seryosong tumingin si Norvin rito. Itinaas ang kamay. Anyong hahampasan si Chika D. Agad namang umatras ang huli. Alam niya nagbibiruan lamang ang mga ito. At nakalimutan ko nga palang sabihin, naging sundalo rin tong asawa mo, Minelli. Sinanasanay sa combat training. In fact, pwede siyang itapat sa mismong chief namin, si Agent Cardinal, na former Marines din. Pero knives ang specialty nitong asawa mo. Wala magtatangkang humarap dito kung may hawak itong kutsilyo. Ginawa yun ni Rocco, ani Norvin. Naunahan lang niya ako, ani Chika D. At tumalon ka sa dagat at nawala sa ikalawang pagkakataon.
May sa Shokoy ka nga yata eh. Humunot ang noo ni Norvin. Madada ka ngayon pare. Tumawa si Chika D. Practice. Madaldal ang panganay ko. Pareho sila napangiti ni Serge. Napaubo naman si Blue Jay. Okay, family man. Sabad na matanda. Tama na yan. Kailangan na natin kumilos para maghanda sa pagdating ng Eagle Squad. Bumaling ito kay Norvin. Nakasagap na intelligence sina Peckard Crow sa headquarters na mainit na sa iyo ang military. May nagtip sa NBI na may nakakita ng description mo sa Cebu. Kailangan na nating umalis dito. Namutla si Maneli. Sinundo niya si Daddy sa Cebu para madalaw niya kami rito. At inihatid. Hindi ko alam na it's going to be alright. May mga agents na kami nakabantay sa daddy mo. Handa siyang itago sakaling madamay siya sa gulong ito. At parating ng iba pang agents para kunin tayo. Sabi niya sa babae. Nilapitan niya ito. Halika, kung ano pa man ang gagawin mo, tutulungan na kita. Nasa mukha pa rin ang takot at tumalima ito. Pumihit ito at pumasok sa kwarto. Sumunod siya, pero bago siya makapasok sa pinto, ay pinigilan siya ni Norvin sa braso. Nagtatanong ang mga matang tumingin siya rito. Ako na lang ang tutulong sa kanya. Halatang kinakabahan ito. Kailangan niyang malaman ng totoo. Are you sure? Gusto mo bang samahan kita? Baka makatulong ako. Ngumiti ito. May mga bagay na naging malinaw sa akin pagkatapos sa pag-uusap natin kaninang umaga. Sapat na naitulong mo, Dove. Oras na para harapin ko ang sarili kong mga multo. Sandali siya natigilan. Pagkatapos ay ngumiti rito. Tumayo siya at binigyang daan ito. Kaya mo yan pare. Seryoso sabi ni Chika D. Sabay tapik sa balikat ni Norvin. Tumango si Norvin. Saka maingat na pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Nagkatinginan silang apat na naiwan sa sala. Aaliwin ko lang si Dondon sa room niya. Titignan ko kung handa na siya. Sabi niya sa mga ito. Hindi niya sinasadyang mapatingin kay Serge. Nakatitig ito sa kanya. May nagdang emosyon sa mga mata nito na parang hindi nito iyon napigilan. In that split second, para nagkaunawaan sila kahit mga mata lang nila ang pag-uusap. Naramdaman lamang naman niya nag-init ang mga pisngi niya kaya agad siyang tumalikod bago yun mapansin ng iba. She really would be very glad when this assignment was over. Siguro, inip na inip ka na, sabi ni Mau kay Dondon na makita muli nitong ginulo ang blocks na 3 beses na nitong binuo habang nagkukwentuhan sila tungkol sa mga paborito nitong cartoons. Gusto mong lumabas tayo sandali? Natawa siya nang tumingin ito sa kanya at makitang kislap sa mga mata nito. Tumayo siya at inilahad dito ang kamay niya. Halika, magpaalam tayo sa mga bossing. Mabilis itong tumayo at inabot ang kamay niya. Lumabas na sila ng kwarto. Nakaupo si Blue Jay sa sofa katabi sa Chika D. Nahawak ang relo sa bisig nito. Ang totoo, hindi yun basta relo, kundi communication device na gamit ng mga agents ng Eagle Squad. Mahina ang kinig ng mga ito habang nag-uusap. Pero alam niya yung pinag-uusapan ng mga itong chip na ibinalik ni Norvin kanina. Hindi sinasadyang hinanap ng mga mata niya si Serge. Nasilip niya ito sa kusina. Sinusort ang mga weapons sa dala ng mga ito sa misyong iyon. Sa labas lang kami ng bahay. Naiinip na si Dondon sa loob. Sabi niya kay Chika D nang mapansin siya nito. Tumango ito. Huwag kayong lalayo. Shouting distance lang. We might move anytime. Tumango siya. Oo. Lumabas sila ni Dondon ng bahay at agad itong tumakbo sa sandbox na nasa isang sulok. Pinanood niya ito at nang makita agad na natutok ang konsentrasyon nito sa isang hindi pa tapos buing sandcastle ay minabuti niyang hayaan na lamang ito. Tumayo siya roon at inilibot ang tingin sa paligid. The place looked like a typical barrio setting. Madaling imaginein na kung liliko sa kanto ng trail palabas sa dagat ay makikita ang bahay ng pinakamalapit na kapitbahay. Kung wala ang gulong pinagdaraanin ni Norvin ngayon, napakadali sana para sa pamilya nito ang mabuhay ng normal. Which is what is going to happen if I'm going to have a say about this. Determinado niya naisip. Norvin's family should enjoy the privileges a Eagle Squad agent with the family should have. Naisip niya mag-asawa na hanggang na mga sandaling iyon ay nasa loob pa rin ng kwarto. They had been there so long, pero wala siya narinig na sigawan o kaya itapunan ng gamit. It was a good sign.
Hindi pa niya matagal nakilala si Minelli pero may pakiramdam siyang gagawin itong lahat para maunawaan ang asawa. Nakarating ang mga ito sa puntong iyon dahil na sa katatagan na pagkatao ng babae. She was sure that if Minelli had been made of lesser stuff, noon pa lang ay nabuwag ng pamilya ng mga ito. Narinig niyang bumukas ang front door kaya napalingon siya noon. Nakita niyang lumabas si Serge. Lumapit ito sa kanya, kasuwalan tayo at nakatingin din sa unahan. "I've missed you," anito sa mahinang tinig. Nag-init na naman ang mukha niya. Naninitang tinignan niya ito. Kung may lalabas sa pinto at makikita siya, agad na mahuhula ang walang kinalaman sa trabaho ang pinag-uusapan nila. "I know," sabi nito at gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. "The Eagle Squad is just about 3 hours away. Pabalik na tayo sa Maynila. I imagine debriefing tonight. Then we can go home after that." Tumingin ito sa malayo. "Yours or mine?" Tanong nito sa mas mahinang tinig. Napapikit siya sa kiliting hatid ng tinig nito sa kanyang katawan. It really should stop. It was playing havoc with her sanity, which should be intact until their assignment was finished. Oh God, kailan ba matatapos ang assignment na ito? Bago siya makapagsalita, muling bumukas ang front door at umahangos na lumabas si Chika D. "Get the child. We must move." May military helicopter na nagland sa kabilang island na may sakay ng mga sundalo. "They're after Norvin." Sandali siya natulala. Nang kumilos siya, buhat na ni Serge si Dondon. Pagpasok nila sa bahay ay umiiyak si Minelli. Tinatawag ang anak nito. Nang makita nito si Dondon ay agad na kinuha nitong bata. Puno ng kalituhan ang anyo ni Norvin habang nakatayo ito sa likuran ng asawa. "Norvin," untag ni Agent Blue Jay dito. Napalingon si Minelli sa asawa na agad itong sinugod ng yakap at maring hinalikan sa mga labi. "Hindi ka susuko sa kanila. Kahit anong mangyari. Sasama tayo sa mga kaibigan mo, naintindihan mo? Hindi ako papayag na mawala ka sa amin ni Dondon." Napangiti siya nang para mahimasmasan si Norvin. Bumalik ang kulay sa mukha nito. Niyakap nito ang asawa, saka madamdam hinalikan ang mga labi nito. Pagkatapos ay tahimik nitong tinanggap ang baril na inabot ni Serge dito. Nakakatakot naman mga ka-felicidad. Maitakas kaya ng Eagle Squad si Norvin? Maayos kaya ang lahat? Kaya naman, abangan!